Pag sobrang init ng panahon, ganyan ang nangyayari sa kanila. Matibay pagdating sa mga ganitong panahon, yung tag-araw, tulad ng mga fern, yan. Pag ganyan, tatsagain mo na lang talaga, no? Hello everyone, this is Sir Misunaw, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, napakaalinsangan po ng panahon, at napakainit. Sobrang kawawa yung mga plants natin dahil bihira po dumating yung ulan o pumutak yung ulan, kaya naman kailangan nila ngayon ng tubig. Ngayong araw na ito, more on sharing lang po tayo, kasi po bala ko magdilig ng mga plants, kasi ngayong mga panahon na to, walang pasok yung angels namin kasi mga ilang araw na wala silang pasok after ng ating live selling. Kapag naka-sold out kami, maaga silang nakakapagpahinga, nakakapag day off. Kaya naman ako lang dito sa garden. Kaya ngayong araw na to, magdilig tayo, at ikutin natin yung garden. Pakita ko sa inyo yung mga nangyayari sa mga halaman kapag ganitong sobrang init. And we're back mga ka-MDP. Sobrang init ngayon. At ayan, makita nyo naman, kapag sobrang init, pag ganitong panahon na maalinsangan, mapapansin nyo talaga sa mga halaman yung kaibahan, kapag lagi silang nadidilig at saka pag merong ulan na pumapatak. Sobrang parang wala silang glow, At ang pinaka worst pa niyan, marami tayong mga halaman na namamatay kapag ganyan, kasi hindi talaga kinakaya yung init. Minsan talaga pong ganyan, kahit pilitin nating i-survive or mapigilan yung pagkapangit nila, nangyayari po sa panahong ito, nang hindi maiwasan. Tara, halika, ikot tayo sa ating garden. Samahan nyo ako kasi tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung nangyayari sa kanila. Ang papangit. And ayan po, kita nyo naman ang nangyayari ko sa mga plants natin. Kapag sobrang init ng panahon, ganyan ang nangyayari sa kanila. Actually ito, nabago ko na nga, before kasi ito nakalagay dun sa medyo talagang naarawan na pwesto, bright lang naman siya, pero ewan ko ba bakit sa panahong ito talagang mas matindi talaga yung sikat ng araw, kahit na dun sa mga area before na bright lang, ngayon po sobrang sikat ng araw, and magsimula tayo dito sa ating Caladium Hawk. Even nga itong mga nasa taas, kasi sila yung pinakaunang sumasalo nung sikat ng araw, kaya sobra, lalo ni mga fern, yung mga hindi masyadong matibay pagdating sa mga ganitong panahon, yung tag-araw, tulad ng mga fern, yan po yung madalas nating makita na una na naapektuhan sa ganitong panahon. Yan nga, naglalagay tayo ng net, kung pwedeng doblehin, doble natin. And yan, kanina medyo nakapagdilig na, pero gusto ko pang tigmakin, kasi minsan talaga mabilis matuyo yung lupa pag ganitong panahon. Kaya gusto ko na yan, magdilig pa uli, at gusto ko yung talagang tigmak na tigmak, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung tigmak na tigmak talaga na pagdidilig. Tapos kayo, sharing na rin, paano yung ginagawa nyong mga preventive measures, para maiwasan nyo yung pagkatuyo ng dahon ng halaman nyo, tsaka pagkalanta nila at pagkamatay na rin, ngayong panahon na ganitong sobrang tag-init, sobrang init na walang kapatak-patak ng ulan, paano yung ginagawa nyo? Paki-comment po dyan sa baba, pero set up ko muna yung ating hose, tapos yan, magdilig na tayo. Ayan, dito sa garden namin, dito sa side na to, yung area ko na to, meron akong source of water dito. Actually, ang source ng water namin, meron pong section by section, dun sa labas, meron din pong ganito. And yan po, yung pinagkukuha namin, dahil before, kapag halimbawa pumapatak ng ulan, nakakapag
sahod tayo, no? Pero hindi kakayanin ng mga halamang ito yung sahod natin, ano, ng ulan, dahil napakadami ko pong halaman. So direkta na ako, no? Anyways, mahaba naman tong hose natin, and ayan, sisimulan nating magdilig. Unahin natin dito sa area natin. So ayan, nagdidilig tayo, and kita nyo, minsan napakahina ng tulo ng yan, ng ating supply ng tubig, ano, kasi nga dahil nga siguro ngayon sobrang daming gumagamit ng tubig, ano, at pag ganyan, tatsagain mo na lang talaga, no, and huwag kayong masyadong mag-alala, no, kung halimbawa yung mga plants nyo ay nasa lupa, no. Ang big difference po, no, ng pag-aalaga ng mga nasa pot, mas dapat monitor nyo po yung mga nasa pot, ano, kasi unlike po ng mga nakadiretso sa lupa katulad nung ating mga philodendrons na yon, mas matagal po sila na ayan, maging kulubot or maging matamlay, ano, kasi nga dahil dun sa pinakailalim po nung lupa meron pang mga source ng water na kukuha, unlike po nung sa pot, napaka-limited, dun lang sila aasa, no, dun sa mga tubig na nandoon po sa may paso, no, yung mga stock na tubig sa paso, unlike po dun sa mga nakadirekta, no, sa lupa, ayan, makikita nyo na mayroon pa silang chance na makakuha dun sa pinakailalim ng lupa, ano. Pero syempre eventually kapag halimbawang yan, inaubos na rin yung mga nando dun sa ilalim ng lupa, yan, magiging matamlay na rin yan, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, napaka-importante ng tubig ngayon, ano. And ayan, bibigyan natin sila para maiwasan natin yung pagkatuyo ng mga leaves. Ayan, napaka-satisfying ng ating pagdidilig, ano. O, punta naman tayo. Ito kasi more on shaded bright, no, na area. So yung mga ganito na nasa shaded bright, mas matagal silang matuyo, no, kaysa dun sa mga exposed sa araw katulad ng mga outdoor plants. So ibang atake na naman din yon. So mas madalas ang dilig nyo. Pero sa ngayon, ito kasi nagdidilig na ako sa umaga, nagdidilig pa ako sa gabi, no, yung hapon pa gabi, kasi napaka-importante talaga na masuplayan ng tubig. Pero sa umagang-umaga kasi yan, kapag magdidilig kayo, may protection na sila bago sumikat yung matinding sikat ng araw, ano, or
Yan. Kasi ngayon, even yung hangin, napakainit, ano. Wala ka man lang makukuhang moisture, no. So, pati paligid, yan, diligan na rin natin para lumamig. Tingnan nyo, iba yung pakiramdam kapag halimbawang nagdilig kayo, no. After nyo magdilig, iba yung pakiramdam. Mas nagiging malamig yung kapaligiran, ano. Nababawasan yung init. Kasi nga, itong mga halaman, kapag yan nagbuga ng hangin, mapapanatiling malamig yung paligid, ano. So, ayan, lipat muna tayo ng ibang area naman. Actually, napakarami nito talaga. Meron pa doon, meron pa doon. Kung halimbawang talagang kakaririn mo pagdidilig dito, siguro kalahating araw, no, abutin ka, o buong araw mo puro pagdidilig sa sobrang dami nating plants, no. At yan, kasi hindi pwedeng dilig lang na yung hindi umaabot. Dapat kapag halimbawa nagdilig tayo, yung pati sa ibaba, no, ng inyong mga pots, makikita mong tumutulo na, no. Kasi katulad nito, ito clay pot to, tapos yon plastic pot, no. Ito mas mabilis matuyo yung mga nasa clay pot kaysa nasa plastic pot, ano. Kasi yung plastic pot, wala dyan pumapasok na hangin doon sa kanilang mga katawan, unlike dito sa mga clay pot na napaka porous, ano. So ayan, dilig pa tayo. So ito naman yung ating mga outdoor plants, no. Nakita nyo, grabe yung nangyayari sa kanila. Ang bilis talagang mga tips nito, mga dahon, natutuyot, no. So talagang kailangan na talaga yung dilig na full force, ano. Hindi ko alam kung kailan papatak yung ulan, pero itong susunod na buwan daw, itong buwan na daw na to, mas lalo pang titindi yung init, ano. Wag naman sana, no, kasi sabi ko nga, relief yan dun sa mga halaman natin, yung patak ng ulan. So as much as possible, kailangan paabutin lang natin sila na buhay hanggang sa dumating yung season ng tag-ulan, ano, para kahit pa paano, ayan, pagdating ng tag-ulan, masaya na sila uli, ano. So magdilig muna tayo. So ayan, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagdidilig. And actually, itong mga to, parang ang kapal na ng ating mga ganun na outdoor plants dito, no? So iniisip ko kasi kung ikakat ko na sila, no? Pwede na siguro yan, tapos i-propagate natin yung mga ikakat natin, makikita natin, no? So sa mga susunod nating video, ano, kasi ang lalaki na ito ngayon. Ito yung San Francisco. Ako, pag nag-cut naman ako, diretso tubo na, bahala sila kung magbuboy, maging successful. Pero iba minamarket kasi yung mga ibang plants na. Pwede rin naman natin gawin yan, mag-sample tayo ng mga inarikot, and pwede rin naman yung direkta. Sa susunod papakita ko sa inyo. Pero for the meantime, ito muna. Grabe, ang dami kong mga Bermuda grass na hindi naging successful. Katulad nitong isa na ito. Makikita nyo. Yan. Pinatapalan ko na yan. Dito kasi nagbarnish yung mga boys dati. And nagbarnish sila dyan. Ayan, nakita nyo, namatay mga Bermuda. Ngayon, hindi na nabalik sa dahat kayo, no? Pero ito, may mga nilagay kami dyan ng mga bagong Bermuda grass. So dito pa yung ano ko, dito ko muna nasunog yung dahon ng ating malaking gigante yun.
So for the meantime, dahil dito malilim, dyan ko may lagay. So ayan, and I hope sana napaganda pa rin natin yung ating mga halaman, ano, kahit na tag-init, no? Ang sabi ko nga sa inyo, minsan talaga patsagaan, ano, bakit? Kasi uubos talaga ng oras, no? At kung marami tayong ginagawa, talagang kailangan natin magsakripisyong yan, ilaan yung oras natin sa pagdidilig, no? At nagiging helpful naman yan sa inyo. Una-una, syempre mapapanatiling maganda yung paligid nyo. Tapos syempre mapapagawin yung inyong mga lugar, no? Yung inyong bahay, yung bakuran. Mas malamig tumambay kapag mas maraming halaman. Kaya lang, napansin nyo ba, kahit na gaano karami yung halaman nyo, kahit na napakadami niyan, kung sila naman ay matamlay at walang dilig-dilig, hindi rin yan makakapag-perform. So parang ang alinsangan pa rin tingnan, ang alinsangan pa rin ang pakaramdam. Pansin niyo kapag nadilig sila, mga ilang oras, yun o, tulad nyo yung sobrang hangin na, no? Parang ang lamig, hindi hubog ang hangin ng mga halaman. So yan, so dilig pa rin tayo. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at napanood nyo na ako kung paano ako magdilig ng halaman, ano. Actually meron pa ako mga cactus and succulents na didiligan. Iyon naman medyo every other day, kundi every other day, every 3 days. Mas madalas ngayon kaysa sa tag-ulan, ano, yung ating ginagawang pagdidilig dyan. So ayan, pero ngayon putulin ko na muna yung ating video para magpaalam sa inyo, and I hope kayo din, ano, comment nyo dyan yung sikreto nyo, kung ano ginagawa nyo ngayong panahon ng ganitong mainit, maalinsangan sa inyong mga halaman, kung paano kayo nagdidilig. Paki-comment po dyan, ano, yung mga style nyo, no? Baka may mapulot ako, maisama natin sa susunod nating vlog, ano. Thank you so much mga ka-MDP sa lahat na nagla-like, nagsishare at nagko-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung petabet nyo po yung ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.